Nothing Phone 2A Plus. Undecided ka pa rin ba kung bibili ka nito or hindi? Tara, samahan mo ako dito tapos panoorin mo itong video nito para makatulong sa'yo kung balak mo bumili itong phone na to. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So skip na natin yung unboxing kasi very simple lang no, yung unboxing experience dito. Yun nga, medyo ano lang talaga dito sa box niya dito guys kasi kailangan mo talaga siyang punitin. Pero one of the advantage ng ganitong klaseng packaging is hindi mo siya natatampered tulad ng mga nakikita natin ngayon sa online ng mga iPhones or other smartphones na as sinasabi nila brand new, sealed, 'di ba? Pero pwede lang dayain 'yon. Ito, hindi mo madadaya to dahil once na napunit na to, hindi mo na pwedeng ibalik. So going back guys, yun nga, as usual sa packaging niya guys, wala siyang charging brick pero meron siyang charging cable and of course yung kanyang SIM ejector tool. Meron siyang quick start guide and of course yung mismong unit. Grabe, napakabilis ng panahon no guys. Nung lumabas yung Nothing na brand, talagang naantig lahat ng buong tech world no. Grabe yung ano nila, yung pagkahabol nila no sa mga leading brands natin ngayon sa market. And up until now, hindi pa rin nila tayo binibigo sa mga nilalabas nilang unit. At isa na ito sa kanilang bagong mid-range phone guys. Ito yung Nothing Phone 2A Plus. I think this one is the parang medyo budget friendly or nasa mid-range phone na nag-offer pa rin ng decent performance, camera, and of course, yung kanyang Nothing signature na branding. This time guys, medyo bold yung pagkaka-design sa kanya no. Ito parang yung talagang pinalabas nila yung itsura niya. Hindi pa rin nila tinanggal dito yung simplified na glyph interface which is pag-usapan natin maya-maya. Pero yeah, overall guys, napaka-komportabling hawakan nitong Nothing Phone 2A Plus dahil hindi sharp yung edges nito no. May slight curve siya. Masarap siya sa kamay and saktong-sakto yung kamay ko sa phone na to no, sa size ng phone na to, kaya hindi ako nahihirapan na gamitin siya ng isang kamay lang. Dito sa left side niya makikita natin dito yung kanyang volume keys which is nagustuhan ko yung placement niya dahil hindi siya masyadong mataas no. Kaya siyang abot dito sa thumb. And then dito sa upper part andito yung kanyang secondary microphone or yung noise cancellation microphone. Power button dito sa kanyang right side. And then dito sa bottom part naman guys, nandito yung kanyang SIM tray na merong dual nano SIM slot. So, hindi siya expandable at isa lang ang variant na meron tayo dito guys, yung 12256. So, yun ang kailangan nating i-cherish no, na storage. Wala tayong ibang option kung hindi i-transfer sa PC or sa external drive, external storage kapag napuno na to. Sa tabi niya yung kanyang main microphone, of course yung kanyang Type-C port at yung kanyang speaker. Actually dual stereo speaker itong Nothing Phone 2A. So parinig ko sa inyo guys para may idea kayo kung ano yung tunog nito. Actually, nagustuhan ko talaga yung speaker nitong Nothing Phone 2A Plus dahil narinig nyo naman guys, buo siya, meron siyang bass, maririnig mo, highs, okay siya, clear, at the same time, malakas. So, hindi ako nabitin sa volume niya, at the same time, yun nga, very crispy yung pagkakamix. Iba talaga ang dating para sa akin, no? Iba ang experience, kumbaga parang every time na nagre-review ako ng Nothing Phone, nare-refresh ako no sa kanyang alam niyo yun, sa overall performance and of course yung mismong interface niya. So as you can see guys, sila yung uso nito, sila yung naglabas ng ganitong klaseng concept. In-accept naman natin no na mga consumers. Marami din mga positive feedbacks about dito at isa itong Nothing OS na masasabi kong sobrang linis niya sa animation, transition, sa kanyang overall customization guys. If you're into parang dot matrix or parang medyo pixelated na interface, ito talaga, try nyo tong Nothing Phone or any Nothing phones guys ngayon sa market. Magmula sa widgets na talagang pinag-isipan kung ano yung mga basic needs
maging sa mga modified na widgets. Meron tayo dito guys. Customization sa home screen. Pwede natin palitan yung size ng icon, itsura ng folder, itsura ng icons, iba't ibang klaseng animation. Software support guys, nag-promise si Nothing sa atin dito ng 3 years na major updates at 4 years of security patches. Para sa performance nito guys, very smooth. Wala tayong makikitang any bloatwares, wala itong ads. Meron siyang slight upgrade no doon sa Nothing Phone 2a. This time guys, meron na itong MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G. Sa Antutu benchmark nito, nakakuha tayo ng 781,000 plus points, no? Which is yun nga, meron siyang slight higher points doon sa Nothing Phone 2a. Pero pagdating sa performance, hindi mo naman talaga siya mapapansin in real life. Pero yun nga, at least alam natin no na mga users or mga consumers na meron siyang upgrade. And speaking of performance, sinubukan ko siya sa COD Mobile multiplayer mode. Wala naman ako nakitang problema, very smooth. Sobrang nakatulong yung speaker nito guys dahil very immersive siya para sa akin. Ang ganda ng tunog eh. Tapos maganda pa yung screen, which is pag-usapan natin mamaya yung display. And then sinubukan ko din siya sa Genshin Impact no, na talaga naman okay naman yung performance niya. Ang ganda ng pagka-render sa graphics niya and yun, may enjoy mo naman siya. Meron din tayong kakaunting upgrade no pagdating sa kanyang charging speed. 45 watts doon sa Nothing Phone 2a. 50 watts na tayo dito ngayon sa Nothing Phone 2a Plus. Same battery capacity na may 5,000 mAh. So sa mga balak mag-upgrade nito, meron na kayong idea kung gaano maglalast no yung battery nito. Matipid siya sa battery guys Pwede siyang umabot ng 2 araw kung media consumption lang, basic tasks, basic needs na kailangan natin na gamitin dito sa phone, calling, ganyan, pag-picture. So display naman ito guys, one of the best display ito no sa price range nito guys. Unang-una sa lahat, very symmetric yung bezels niya. Sobrang nipis, wala siyang chin. Meron siyang 6.7 inch screen size na merong AMOLED panel. 120Hz adaptive refresh rate. So nagbabago-bago yan, depende sa ginagawa mo dito. Which is nakakalis pa siya ng power no para mas makatipid sa battery. Meron siyang 240Hz na touch sampling rate na good for gaming dahil magiging responsive yung touch natin dito sa screen. And then meron siyang peak brightness na 1300 nits. Sobrang tingkad ng kulay, very punchy. Alam niyo yun, litaw na litaw yung kulay niya. Resolution is also good. Pwede siyang pang media consumption kapag nanonood tayo ng movies or any series no sa Netflix. Okay, usapang glyph interface naman guys o yung kanyang glyph lights. Ito yun guys, yung nandito sa likod sa mga hindi pa familiar. Ito yun, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So para siyang notification lights. Pero physical light siya guys dito sa likod. Very useful itong ilaw na to lalo na kung ayaw nating ma-distract sa ginagawa natin or alam mo yun sa work, sa pag-aaral. Ang ginagawa kasi ng karamihan guys, tinataob yung phone, which is yun yung pinaka-purpose nitong feature na to. Tinataob yung phone and then kapag may pumapasok na message no or call, dito siya lumalabas or nagno-notify siya through dito sa kanyang glyph lights. Now, hindi lang siya sa notifications, meron din siya sa timer guys. Pero for me personally, hindi ko siya masyadong nagagamit. Yung usual natin ginagawa, tinitingnan pa rin natin sino nag-message, ano yung message, ano yung content, or ano yung pumasok. Sa iba, panigurado, sobrang helpful na itong feature na to. Lalo na yung mga talagang ayaw ng masyadong distraction. Pagdating naman sa camera nito, meron din tayo ditong upgrade no, which is 50 megapixel na yung front camera nito. Na yung before na Nothing Phone 2a 32 megapixel lang. So yun yung upgrade niya, pero still meron din tayo ditong 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na ultra wide. Pagdating sa camera performance or yung outputs nito, I think wala masyadong nagbago. Medyo nagkaroon lang ng upgrade sa kanyang image processing no, mas naging natural look siya. Though, meron pa ring times na overprocess yung image. Pero sa front camera guys, yun yung isa sa nakita ko talaga na nag-upgrade dito dahil naging mas maganda siya. Maganda yung mga outputs, mas naging natural siya. Ang ano lang, parang medyo nasa softer side lang yung kanyang pagkakaprocess. Pero overall, pagdating sa kulay and sa skin tone, ganyan, okay sa akin.
natin sa main camera niya guys. 4K 30 FPS. Unfortunately, wala tayong 60 FPS sa 4K pero meron tayo sa 1080p. So, yeah. Ito yung video quality niya. Ito yung sa ultra wide niya guys. 4K din tayo dito which is good. Ayun. So, kung gusto natin ng mas or wider shot, meron tayong option dito. At the same time 4K pa rin siya. Ito naman yung sa front cam, same with main and ultra wide, 4K 30 fps lang. At may option tayo sa 60 fps pero 1080p. So yeah. Ano sa palagay nyo? Kamusta yung camera performance nitong nating phone 2A Plus? Comment down below. Pag-usapan natin yan. Other features na gusto kong i-share sa inyo dito sa nating phone 2A Plus, ang ganda ng haptics niya. As in, kaya nung out of the box, meron na siya, naka-on na siya. May reason naman kung bakit naka-on na siya. Kasi maganda naman talaga yung feedback niya, no? Kapag nagta-type. And then, IP54 rated na rin siya. So, sa talsik ng tubig or dots, protected to. Speaking of protection pala guys, yung screen nito is protected siya ng Corning Gorilla Glass 5. So, subok na yan at matibay. Now, dalawang issue, hindi naman masyadong issue. Concern lang, no? Sa akin, number one, hindi siya compatible ng eSIM. Sa mga gumagamit ng eSIM, sorry, wala tayo dito sa nating phone 2A Plus. Pero sa mga hindi, pwede sa inyo ito. Pangalawa is yung kanyang storage. 12 to 156 gigs lang yung variant na nilabas ng Digital Walker. So, wala na tayong ibang option na pwedeng pagpilian. Sinasabi ko lang to sa inyo dahil nga hindi expandable itong nating phone 2A Plus. So kung gusto niyo ma-extend yung storage nito, kailangan may naka-ready kayong external drive or naka-subscribe kayo sa cloud storage, no, para ma-save niyo lahat ng mga kinukuhanan niyo dito. Yun lang naman, yun yung dalawang yon. The rest, guys, display, uniqueness, no, andito pa rin yung glyph interface niya, camera, and performance na talagang nagustuhan ko. Again, para sa presyo nitong nating phone 2A Plus guys, 24,990 pesos ito na available na sa Digital Walker. Kung gusto nyo i-check it out yon, andyan sa description box yung official link nito. Alright, so sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na ito na makapag-decide kung bibili ka nitong nating phone 2A Plus. Medyo na-excite ako ngayong taon na kasi meron akong mga plans na gustong i-execute this year. Next time ko na sabihin sa inyo guys. Pero for now, please follow nyo ako sa ibang social media platform ko. Sa TikTok, sa Facebook, Instagram, of course, dito na rin sa YouTube. Alright, so there you go. Hanggang dito muna sa ngayon guys. Ang nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice.